Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig. Maglabag-labag na tayo with evidence. Ako po, pwede itong grounds for impeachment ni BBM, sabi ng mga netizen. Kasi ang Korte Suprema hinatulan si Marcos Jr. ngayong araw na ito. Yung presidential certification niya of urgency para sa para sa GAA of 2024 at GAA of 2023. Nako, it's unconstitutional. Nako, mga kabibig. Yan ang post, yan ang hindi reaction kundi yan ang hatol ni Senior Associate Justice Marvic Lionel. Ito kabibig, i-share ko sa inyo ha. Baka sabihin nyo naman gawa-gawa ko lang to. Lionel castigates BBM for issuing urgency certification to pass 2024 budget sans legal basis. Share ko ha. Nako, ito na. Yung gustong ipa-impeach si BBM, pwede itong gamitin grounds for impeachment, mga kabibig. Sabi nga, hindi talaga, ang tawag dito, natutulog ang hustisya. Kung sana, ha, hindi na ito lip service ng Korte Suprema, ha, basahin natin kabibig. O, ito na. Supreme Court Senior Associate Justice Marvic Lionel, castigated President Ferdinand Marcos Bongbong Jr. for issuing a certification of urgency for the passage of the 2024 national budget without what he reviewed as a valid constitutional basis. Yun na. In a separate concurring opinion to the recent ruling of the SCN Bank on PhilHealth Fund transfer, Justice Leonin held that Marcos gravely abused his powers by enabling Congress to fast-track the approval of GAA of 2024 through an urgency certification that he argued did not meet the constitutional requirements. Leonin further asserted that the significant increase in unprogrammed appropriations were unconstitutional. Naku po. GAA 2024 upon presidential certification, urgency yan ha, minamadali, unconstitutional. GAA insertions, unconstitutional. Paano yan? Emphasizing that Congress may only approve or reduce the budget submitted by the President, not expand it. Nako, yan na. Yung mga insertions nila. Ito yun eh. In-expand nila. Ang dapat ginawa ng Kongreso is either to approve or reduce the budget. Hindi mag-insert ng maraming bilyones. Leonin held that the entire 2024 GAA should have been declared invalid and that the 2023 budget should have been reenacted instead. Pero huli na ang lahat. Pero ito, pwede itong magiging ebidensya para sampahan ng impeachment daw, ground for impeachment daw, di umano ito ni BBM. Sabi ni Leonin, basahin natin ha. I likewise add that the presidential certification of urgency is also unconstitutional. It was this presidential certification of urgency that enabled Congress to approve the bicameral conference committee report on the proposed GAA of 2024 on the same day, and it was delivered to all members of Congress. Grabe. The President committed grave abuse of discretion in issuing the certification. Hence, the entire GAA of 2024 is unconstitutional. Therefore, the GAA of 2023, by virtue of Article 6, Section 25, 7 of the Constitution, should have been reenacted. Senior Associate Justice Marvic Lionel. Yan nakabibig. O, ano masasabi nyo dito?
unconstitutional. Pati yun ang program funds, unconstitutional yung mga in-insert nila. Madami yun, kabibig. Ano kaya ang masasabi ni Bongbong Marcos nito? Ang gandang Merry Christmas ni Bongbong. Sa mga galit kay Bongbong at galit kasi hindi na nagugustuhan ang kanyang pamamalakad, nako, pwede itong grounds for impeachment, sabi nila. Hinatulan na si Bongbong Marcos ng Korte Suprema na unconstitutional, yung ginagawa niya na Presidential Certification of Urgency na minamadali ang GAA 2024. Tapos yung unprogrammed funds insertions, unconstitutional din. Grabe, ang daming mga, ang dami pala mga hocus-pocus dyan. Ito ang mga komento ng ating mga netizen ha. Babasahin natin kung ano ang ilang reaction hinggil dito kabibig. Basahin natin ha. Isa-isahin natin basa. Ito. From Sheila May Salazar Pachete. Bravo, Justice Leonen. His dissent exposes the constitutional failure of GAA 2024. We applaud this vigilance and demand full accountability for the grave abuse of discretion and procedural shortcuts involved. Tama. I like the word castigated. Presidente tapos castigated ka. When the executive and legislative branches of the government failed, stand firm, steadfastly, and independently. Judiciary po yan. Patria et populus. Is this ground for impeachment complaint to be filed? Ito ang sabi ng isang netizen. Malabo pa sa rejected agad yan sa Congress pa lang. Hawak ni Marcos sa leeg lahat na nandun. Mas posible pa nga mag-martial law. Uy. Yes, it is. But unfortunately, Congress won't accept any impeachment complaint filed against BBM because the case on the ass. Sabi ni Mark Balbuena. Si Kiko Barzaga, nagpaplanong magsumite ng impeachment kay BBM. Anong nangyari? Pinasuspindi ng 60 days. Anong drama? Code of Ethics lang. Malabong mangyari yan. Nakapwes na lahat ng mga tuta niya dahil alam niya in case na mag-file impeachment, walang mangyari. Lahat na lang plano. Ito pa. It is SCA Lionel opinion and not of the court, just like other concurring and dissenting opinion when it comes to other SC ruling. Yan ang sabi ni Manny Pascua. Galing naman ma-industron na ito, kapangalan pa yung mga na paan lang. Manny Pascua daw, maganda. Thank you, Supreme Court. When become corrupt, when the legislative and executive department become corrupt, the Supreme Court, judiciary become a beacon of hope to the Filipino people to make sure that they are held accountable and that justice prevailed. Wala bang kasuhan? Impeachment sana, problema kasabwat ang mga kongresista, lalo na ang mga pinklawan. Ayan, ang salita ng SC, so dapat talaga managot ang presidente dyan. Ito talaga ang may paninindigan. Hindi nagbabago ang paninindigan sa tama. Dati binabash ito ni Gadon, ngayon alam ko na kung sino ang matino. The question is a time frame allotted for the Supreme Court before it is being declared unconstitutional. What is then the effect of this Supreme Court decision when it had already lapsed? No. Oo nga, lapse talaga. Ang tagal na. It may already be moot and academic. However, in my view, the ruling will set a precedent for Congress to comply for future budget enactment. The same decision can also be a ground for impeachment coupled with many allegations of budget insertions which later found out to be under instructions of the president. Just my opinion. Sabi ni Mike Lubiano. So yun kabibig ang ilang mga komento ng ating mga netizen. Ito na ba ang simula na meron ng susumite ng impeachment laban kay VVM? Yun ang malaking tanong. Sino? 2025, ilang taon na lang? 3 taon na lang. Diba kabibig? Pero itong sinabi ni Justice Leonen, pwede itong magamit. Pwede itong magamit for ground for impeachment kay BBM. Pero sabi nila, ay nako, hindi mangyayari kasi hawak ni BBM ang mga kongresista. Hawak sa leeg ni BBM ang mga kongresista. May ilan ba? Pwede po si mga kongresista na magtakot lang, yung ilan, hindi alam kung sino suportahan, yung iba, hindi alam kung sino ang magsisimula for the impeachment of BBM. Diba kabibig? Pero kung sisimula nila,
Tapos may mga ground for impeachment. Ako, sa February nga, maraming gustong mag-sumiti ng impeachment kay VP Sara. But VP Sara is nakahanda na. Nakahanda na si VP Sara sa impeachment na isusumiti nila. Impeachment na isusumiti ng mga kalaban ni VP Sara. Naku po, anong mangyari dito mga kabibig? Ano ang iyong komento hinggil dito mga kabibig na unconstitutional yung insertions na nangyari sa unprogrammed funds, itong presidential certification urgency na ginawa ni Marcos, unconstitutional. So, ang daming nilabag ni Marcos mga kabibig. Grabe si Marcos, ang galing. Ang galing-galing ni Marcos lumabag. Gusto ni Marcos madali lahat. Yung pag-release ng budget, yung paglagay ng mga kung ano-ano sa budget. Nako, ewan ko kabibig. Uy, ano ang iyong komento hinggil dito? Yung iba nagsabing, okay lang yan, importante, nagamit ang mga budget na yan sa Pilipinas. Ang tanong, nagamit ba? Hay nako mga kabibig. The only hope, Supreme Court to impeach VVM. Ito daw ang only hope ng mga tao. Imagine the 2025 national budget is also unconstitutional. So dapat reenacted budget ng 2024 nasunod. Pero 2024 budget is also unconstitutional din. Di pa nasilip ang 2023 national budget, baka unconstitutional din. So dapat 3 years budget past administration na sinusunod. Hala, naku po. Grabe no, 2025 unconstitutional, 2024 unconstitutional, 2023 hindi. Ay, iwan ko. Nangyari. Congress ang may hawak kung ano kainatnan ng Pilipinas. Sige, bibig, ano ang iyong reaction dito? Comment down below. Sino kayang matapang na kongresista ang magsampa ng impeachment complaint labang kay BBM? E ngayon si Kiko Barsaga na suspended for 60 days. Sino pa kaya ang susunod kay Kiko Barsaga? Kasi takot yung mga kongresistang magtapang-tapangan kasi posibleng masuspenso o di kaya mabigyan ng budget ang kailang distrito. Ilang kabibig, don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone, see you next time.